ipinarallel doon sa 7 years tribulation, 7 years grace age dispensation, and 7 years tribulation period, di ba? Ngayon, parang in behalf of Brother Dennis, magtatanong ako sa inyo lahat. Lahat. Hindi ba typology yon? Ang typology ng ito. Tama? Okay. Ano nakita nyo sa gitna? Gitna. Diba may pagitan. Yung pagitan na yon, isang kalagayan na kung saan ito yung hula na pinasok ng Antikristo, di ba? Simula nung pinasok ng Antikristo. Okay. Sa church ages, ito yung sa drawing ni God, ganyan yan eh, yung crowns. Sa drawing ni God, meron itong tatlong corona. Crowns. Ganyan yan. Sa gitna yun ha. Ngayon, ang parallel, saan nyo ilalagay sa 7 church ages? 7 church ages. Itong gitnang ito, na kung saan, yan yung beast, diba? Beast. Yan yung beast, Antikristo. Sa church ages, kailan siya magsisimula? At kailan siya titigil? Kailan nagsimula ito sa 7 years, no? Na itatype natin sa 7 church ages. Kailan siya nagsimula? Exact date from the very beginning up to last date. Gusto ko manahin si Yana. Yana, kailan nag-start sa 7 church ages? Okay, mabilis lang. Sister Remy. Hindi rin alam. Sister Kay. Hindi rin alam. Sister Jo. Kain ko yung mga ikaw. Kailan nag-start itong beast na yan? Kailan nag-start? Kung ilalagay natin sa 7 church ages. Kailan? Sige, bulungan nyo si Rab. Okay, bigyan ko kayo ng clue. Itong gitnang ito ng tribulation period, ang tawag yan, dark yan. Darkness. Dark ages. So, ibig sabihin, ang parallel nito ay dark ages. Binigyan ko na kayo ng clue. Kailan nag-start? Mr. Rachel. 606 ang number ng way. Hindi. Tira yun eh. Ako. Tira yun. Brother, ano? Dark ages? Ano yan, church? Kailan? Bigay mo yung date. 112 Hanggang? 1500. Tama ka. 325. Hanggang 15. 1500. 1500. So, yun yung type nito. Yan ang dark ages. Pero po, pastor, yung pinaka-dark ages ko, di ba sa Chetera na po sa 606? Pergamo. Ito, start ng Pergamo. Pergamo. Doon siya Pergamo. Sa tira talaga, yung lumala talaga. Pergamo ito. Ano pa lang yun? Ang ending ng Dark Ages, sabihin natin yung pamamayagpag ng peace Pergamo. ay panahon ni Luther, that is Sardis. From Pergamenian up to Sardis, yan ang time ng Dark Ages. Okay?
may sasagutin lang ako kung nandun kayo kahapon. Kasi ang post-trib, dadagdag ko lang to ang post-trib, bakit sabi nila, kinumpara nila tayo, yung unang-unang iglesia ng kapanahonan, pinatay sila, pinaatay sila. Di ba? Pagkatapos, yung mga nasa Dark Ages time, pinatay din sila. Di ba? Tapos tayo daw, hindi tayo papayag na tayo ay patayin o i-persecute, no? Ibig sabihin, tinatanggihan daw yun. Tinatanggihan natin yung tawag doon yung persecution, yung suffering. Ipaliliwanag ko sa inyo mga kapatid, short lang to, minute lang. Para may ideya kayo, bakit ang unawa natin ay pre-trib tayo. Halimbawa, ito yung tribulation, ito yun. Bakit tayo pre-trib? At hindi tayo daranas nito, mga kapatid. Alam nyo kung anong dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon walang nagaganap masyadong persecution. Yung pag sinabing persecution, yung talagang susunugin ka, papatayin ka talaga, except sa bansang Muslim, sa mga Islam. Ang sagot, ito. Ang sagot kung bakit ko sinasabing walang masyadong persecution sa atin, ano? Dahil sa panahon ng tumigil ang Dark Ages, 1500, ano nangyari sa beast? Nasugatan. Yan ang dahilan. Nasaan yung talata? Tara, Dennis. Sa Revelation 17. Revelation 13. Mali. Revelation 13. Revelation 13. Bigay niyo ang talata kung saan. 13. Revelation 13 yan eh. 13. Verse 3. Ano sabi? Pakibasa. 13. Ayun na nga eh. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his daily one was blind, and all the world wondered after him. Yan ang isang dahilan kung bakit tayo ngayon ay hindi gaanong persecuted. Kasi yung beast na yan, May sugat. nasugatan at nagpapagaling. Ang tanong, gumagaling na ba ngayon? Amen. Malapit na. Si Pope Benedict XVI, Siya na yung ngayon, ay nagkakaroon na siya ng pakikipag... Si Francis na Pope ngayon sa kasalukuyan ay nagkikipag covenant ka sa Israel. So tanong, magaling na ba? Hindi. magaling na. Mahilom na ang sugat at patayo na siya ngayon. Para saan? Sa tribulation period. Bakit? Natatandaan ninyo si Pope Benedict XVI. Ito, dagdag ninyo sulat nyo. Bakit si Pope Benedict XVI ay bigla na lang nag-resign? Kasi Saan? Tama. At doon sa internet, pag nakita nyo, nung time na siya nag-resign, merong kidlat na tumama doon sa ibabaw ng tore ng Vatican. Talagang doon mismo. Isang kumpirmasyon na siya, hindi siya ang tutupad. Isang exam ulit. Bakit tinanggihan siya ng Israel? Nasagot ni Sister Jo. O iba naman? Mari Magela. Bakit siya tinanggihan ng Israel? Hindi ba panahon para siya ang... Okay. Panahon? Pastor Ronnie. Hindi ko alam. Wala pa Brother akong George. idea. Yun! Yun. Ibang lahi. Sariwa pa sa mga Israelites ang nangyaring ginawa ni Hitler ng Holocaust. Kaya nung papasok siya sa Jerusalem, talagang doon pala ginaral na siya. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Kasi sariwa pa para sa kanila ang nangyaring Holocaust. So, anong magiging dahilan para siya mag-resign? Hindi siya ang, fulfillment. Kaganapan. Anong talata? Sister Remy. Dami mo po. Sister London. Sister Rachel. 9. Brother Menan. 9:27. Yun. Daniel 9:27. Yun. Coconut. 1 week. Another verse. Isa pa. Sulat ni Pablo. Brother Menan. First Thessalonians. Ha? Oo. Isa na din lang to. Anong? Opo. Second verse. 2 Thessalonians 2. Thessalonians chapter 2. Maganda pala nag-aaral Man of sin.
Yun lang yun. Sige, ako na